Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan ating pong binibigyan ng buhay ang bawat sitas o aralin na ipinangangarap sa bawat gawain. Sa mga baguhan po, ang kagalingan ng tao ay ipinagkakaloob depende po sa ating pananalig. Marahil may pinanggagalingan ang ating mga karamdaman sapagkat sinasabi ng ating dakilang Panginoon, hindi lamang sa tinapay ng buhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang ating katawan ay may pangangailangan ng pagkain material na siyang isinusubo natin, ginagawang almusal, pananghalian, hapunan, snack, merienda, minsan may midnight snack pa, pangangailangan po yan ng katawan. Pero, sabi niya, hindi lang sa tinapay, ibig sabihin, mayroon pang pangangailangan ng ating nag-iisa naman tayo. Sabi niya, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya mayroon pa pala tayong obligasyon dito sa ibabaw ng sanglibutan na walang iba ang makinig ng ibang Diyos. Ibig sabihin, kung ang ating katawan ay may pang-araw-araw na agahan, tanghalian at hapunan, meron namang lingguhan ang ating kaluluwa para magsimba, para makapakinig ng ibang Diyos. Kung yung agahan hindi natin ginawa, tanghalian man o hapunan, nagkakaroon tayo ng karamdaman. Ganon din ang ating kaluluwa. Kung once a week, hindi tayo nakapagsimba, doon po nagkakaroon ng karamdamang spiritual. Ito na yung mga pagiging aburido, minsan kahit magpa-doktor tayo o anumang mga nilalagan mga halamang gamot o scientific na gamot, wala pong epekto dahil ang karamdaman pala ay spiritual. Hindi tayo nakapagsimba. Ngayon, talakayin natin po yung ikalawang aralin. Sabi po sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, sa Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 16. Sabi po ganito, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad ng isang tao na puno ng sambahayan na lumabas pagka-umagang-umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. At nang makipagkasundo siya sa mga manggagawa sa isang denaryo sa bawat araw, ay sinuko niya sila sa kaniyang ubasan. At siya lumabas ng malapit na 3 oras. At nakita ang mga iba sa pamilihan ng nakatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran. At nagsilaon ng kanilang lakad sa ubasan. Lumabas siya muli ng malapit na ang oras ng 6 at 19. Gayon din ang ginawa. At lumabas siya ng malapit na ang 11 oras at nakasumpong siya ng iba pa ng nakatayo. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nakatayo rito ng buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umupa sa amin, at sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa ubasan. At nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ang ubasan sa kanyang ikatiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa mga huli hanggang sa mga una. At paglapit ng mga inupahan ng malapit na ng 11 oras ay tumanggap bawat isa ng 1 denaryo. At nang magsilapit ang mga nauna, ang iniisip nila ay magsisintanggap sila ng higit. At sila ay nagsitanggap din bawat tao ng 1 denaryo. At ang kanilang tanggapin ay nangagulong-gulungan laban sa puno ng sambahayan. Nangagsasabi, isa lang ang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila ay ipinantay mo sa amin na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog.
Datapwat siya sumagot at sinabi sa kanila, ng isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring. Hindi ba nakipagkayari ka sa akin sa isang denaryo? Kunin mo ang ganaryo at humayo ka ng iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng dahil rin sa iyo. Hindi ba matuwid ang aking gawin na ibig ko sa aking pag-aari? Kung masama ang mata mo, sapagkat ako'y mabuti. Kaya ang mga unay, mga huli, at ang mga huli ay mga una. Ngayon po, para maunawaan natin yung talinghaga, ipalagay natin na may mga kahulugan ang bawat isa dito. Ang may-ari ng ubasan, walang iba ang Diyos. At ang mga manggagawa, walang iba yung mga tinawad na mga lingkod na siyang nangunguna na may tungkulin sa bawat iglesia, sa bawat mga tao na mula sa mababang kalagayan na tinawag ng Diyos upang sumunod sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Tayo po yung mga manggagawa na yaon. Pero kung mapapansin natin, lahat ng mga tinawag na manggagawa ay mayroong kasunduan. Kasunduan na babayaran sa halagang 1 denaryo bawat manggagawa. Kung mapapansin po natin, ang pagkakaiba-iba lang ng mga manggagawa ay yung panahon kung papaano, kung anong oras sila nagsimula sa kanilang paggawa. Meron dito tinawag na mag-ikatlong oras. May tinawag ng mag-ikasyam na oras. At may tinawag ng mag-ikalabing oras. Pagdating sa finishing line, kumbaga, yung mga nahuli, ganun din ang kasunduan, 1 denaryo. Yung dumating ng ika-siyam na oras, 1 denaryo din ang bayad. Pero yung mga nahuli, nagpupulong-bulungan. Bakit po? Kasi po, tayo po mga lingkod ng Diyos, kung umiiral ang ating pag-ibig sa kapwa, hindi ka mag-iisip na matagal ka sa serbisyo. Marami ka ng pagbabatang ginawa, alang-alang sa kapatiran, alang-alang sa paglilingkod. Na kumbaga, tinagtad ka na ng pagsubok, tinagtad ka na ng problema. Pero ang tinitingnan po dito, hindi yung sakripisyo na ginawa natin. Kasi kung isusumbat natin na marami tayong ginawa, na binata natin ang init o hirap, ibig sabihin niyan, tumulong tayo o naglingkod tayo sa ating kapwa, wala pong umiiral na pag-ibig. Kasi po, kinikwenta natin. Kaya kung titingnan po natin dito, ang isang taong lingkod ng Diyos, kisya man ay naunang tinawag, naglingkod ng mahabang panahon o naglingkod ng maiksing panahon. Kapag umiiral ang pag-ibig sa paglilingkod, wala kang bibilangin na oras. Hindi ka magdaramdam. Hindi ka magtatampo sa puno ng sanbayan na walang iba ang Diyos na sasabihin natin, 30 years na akong member at naglingkod, tapos bibigyan mo ako 1 denaryo, lugi ako. Sa totoo lang po, ang kasunduan dito, nakipagkasundo tayo ng 1 denaryo. Ano po yung 1 denaryo? Walang iba, yung pinaka-aasam-asam ng bawat isa sa atin, ang nag-iisang walang hanggang buhay. Kasi po, lahat naman tayo ay may inihanda ang Diyos na walang hanggang buhay. Lamang, mababahagi pagdating sa dulo. Kasi yung gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at napasakot sa Kanya, naging tapat sa Kanya at naglingkod ng buong puso na wala siyang kinikwinta na kahit dumanas man siya ng paghihirap, ng pagdurusa, nilibat man siya o siniraan man at napakaraming mga pagsubok na dumami sa kanyang buhay, kapag hindi po pinairal ang puso o pag-ibig sa ating kapwa,
magkukwenta ka. Ang sasabihin niyan, ang tagal ko na sa serbisyo, bibigyan mo lang ako ng isang walang hanggang buhay. Sa totoo lang po, walang lamangan. Kasi po, ang inihanda ng Diyos dito, yung ipagkakaloob sa atin, bawat isa may walang hanggang buhay. Pagdating sa dulo, doon natin malalaman, meron na tayo lahat niyan. Tatanggap ng walang hanggang buhay. Lamang, yung iba, mapupunta doon sa kaluwalhatian ng Diyos. At yung iba naman, doon sa pagdurusa. Kaya po, kung aralin natin, tayo pong mga tao, tinuturuan tayo dito na mag-isip. Unawain natin, bakit tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay, na iningatan tayo ng ating mga magulang, na mailuwag dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kumbaga, sa pag-iingat na lang na huwag tayong labuan ng lamok. Huwag tayong dumanas ng mga karamdaman. Huwag tayong magdusa o maghirap dito sa ibabaw ng sanglibutan. Yun na lang yung pag-iingat ng magulang para mabuhay tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan. Isang malaking biyaya na po yan o regalo ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Ang itinuturo naman sa atin ngayon, unawa, na kaya pala tayo binigyan ng pagkakataong mabuhay ng Diyos dito sa ibabaw ng sanglibutan dahil ang meron palang itinalaga sa atin na buhay na walang hanggan. Yun na yung reward sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Yun po ay tatanggapin natin, hindi ibig sabihin na mahaba tayong naglingkod, mahabang panahon na tayo tagasunod ni Kristo, mahabang panahon na tumulong tayo sa ating kapwa. Huwag natin bibilangin yan. Kundi kung mula sa puso ang ating ginagawang paglilingkod, wala tayong bibilangin oras o panahon na ating pinagpalugan. Kundi tanggapin na lang natin. Sapat na sa atin ang nasihan tayo ipagkaloob ang buhay na walang hanggan. Kaya po, tayo mo ang gagawa ng direksyon kung saan ba natin gagamitin yung buhay na walang hanggan na inihanda ng Diyos. Doon pa sa kanyang kaluwalhatian, sa piling niya, na doon na nag-aawitan ang mga anghel, na doon ipinapangaral ang salita ng Diyos, o doon tayo sa dagat-dagatan apoy ng pagdurusa. May buhay na walang hanggan din doon dahil ang apoy doon hindi namamatay. Kahit yung mga tao na ipinagkalooban ng buhay na walang hanggan, wala rin hanggan ang kanilang pagdurusa. Hindi katulad ng tao na kapag nasunog, wala na, patay na. Pero doon, sinisilaban pa rin hanggang walang buhay din. Ganun po ang pagdurusa na dadanasin ng sino mang tao na hindi inayos ang kanyang sarili, hindi nag-ingat, at hindi napasakop sa Diyos. Kundi, kinakailangan po isakripisyo natin ang ating sarili. Dahil meron tayong will, meron tayong lahat ng gusto sa ating buhay, pero iba po ang gusto ng Diyos. Kaya nga po, sabi, iniibig ng Diyos ay itinuturing niyang anak. Kaya pinapalo o hinahampas. Ang karamdaman ay isang parte o bahagi na kung saan kapag mahal tayo ng Diyos, bibigyan tayo ng pagkakataong humaba ang buhay at bibigyan din tayo ng pagkakataong hambalusin o paluin ng sanang matuto tayo at magsisi tayo ng ating mga kasalanan at magbalik loob tayo sa Diyos. Sapagkat itong katawan natin na iningatan ng ating mga magulang na hindi magapuan ng lamok. Iningatan nila kung ano-ano na injection ang ibinibigay sa ating katawan mula nung bata pa. Pagkatapos, pagdating nung nahiwalay na tayo sa magulang, kung ano-ano nang kinakain natin, kung ano-ano nang pinapasok natin sa ating katawan, kapabayaan po ang kawan mo. Ngayon, magsusulit tayo sa ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng pag-surrender, paghingi ng tawad, at pasakop na muli sa Diyos upang sa ganon, pagkalumad tayo ng panibagong buhay na kung papaano tayo mula sa mababang kalagayan magsipagsisi at magbalik loob sa Diyos upang sa ganon, mula ngayon sa pangalan ni Jesus, sundin na natin ang kanyang kalooban. Ito na po yung pagkakataon na papasok tayo sa pagiging isang manggagawa. Yung nagpasakop na kay Kristo, sumusunod na sa kanyang kalooban, yun po yung mga tinatawag na manggagawa. Bawat isa sa atin ay matatawag na manggagawa.
Hindi ibig sabihin, matagal na tayo sa serbisyo, mas malaki ang ating matatanggap. Pwede siguro sa kalagayan ng tao, siyempre, napagod ka, nagdamo ka dyan sa bahay, kung ano-anong ginawa mo, malaki ang sweldo sa iyo. Pero pagdating po sa Panginoon, isang dinaryo lang. Kaya, huwag natin iisipin na marami tayong dinanas sa sakripisyo, marami tayong dinanas na mga pagdurusa dito sa ibabaw ng sanglibutan. Tatanggap tayo ng higit doon sa mga nahuli na mga bagilang tinawag. Kaya po, iisipin natin, ipagpasalamat na lang natin ang isang bagay na inihanda ng Diyos, yung magiging regalo o reward na walang iba, ang buhay na walang hanggan. Masiyahan na po tayo doon. Dahil sa totoo lang ang tao, walang kwenta sa harapan ng Diyos dahil meron tayong mga sariling gusto. Pero ang nagpasakot sa Kanya ay isang sakripisyo na kung saan hindi na natin gagawin ang mga gusto natin sa ating mga sarili na nakahiligan ng ating laman, kundi ang susundin natin ang sabi ng ating dakilang Panginoon. Follow after me. Sumunod ka sa akin. Lahat tayo ay follower ni Christ. Kaya gawin natin isang halimbawa ng pamumuhay nito sa ibabaw ng sanglibutan. Kung paano siya namuhay na mapagpakumbaba, maging mapagpakumbaba din tayo. Kung paano hindi niya itinuring ang sino mang nakahalubilan niya nakaaway, ganun din ang gawin natin. Kung paano minsan siya nagalit, pero hindi siya nagtapalit ng galit, gawin din natin niyang batayan ng ating pamumuhay. Pangunahan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa totoo lang po, mahirap pong gawin ang baguhin ng ating sarili. Ang ituwid ang ating sarili. Pero nandiyan ang Espiritu Santo, gagabayan tayo. Bibigyan tayo ng panibagong lakas upang sa ganon, tayong lahat ay magkaroon ng tsansa o pagkakataon na gamitin ng Diyos para tayo maging isang manggagawa na kapakipakinabang na pwede gamitin ng Diyos upang ang Ebanghelyo niya ay mas lalo pang maipangaral sa buong sanglibutan upang sa ganon marami pang tao ang maligtas. Kaya po, ipagpasalamat natin sa Diyos dahil ang Ebanghelyo ito ay nauukulhat sa bawat isa sa atin. Kaya po, isurrender na natin ang ating sarili at hayaan natin siya ang maghari sa ating mga buhay. Siguro pa nandito na lang, pakikibahagi natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating nakahilingan, karainan, mga problema, karamdaman, o anuman pagdurusa sa ating buhay. Ilapit natin yan sa Diyos. Palagi siyang nag-aantay. Nandyan lang siya. At hindi niya tayo pababayaan. Salamat sa Diyos at magpagpalang umaga sa bawat isa.